she had been quoted as saying that she is expecting a bloodbath and a bludgeoning, but she will not, her head may be blooded but unbowed. My respectful query, Your Honors, please, which could be directed to the defense counsels, is if the Vice President is in the premises, does she intend to appear personally before this impeachment court? And that is preliminary to another manifestation that I would like to make. Your Kindly Honors, please. proceed with your next one, counsel. Because the chair is not yet sure if it will even address this to the counsel for respondents or will simply answer the query of the counsel for respondents. This is relevant to the presentation that we will be making this afternoon, Your Honors. This court will recall your own statements, Mr. Presiding Judge, that on Tuesdays, every Tuesday of every week, that the prosecution must indicate who the witnesses they intend to present before this court will be. This is to enable the impeachment court to issue, when appropriate, and if deemed necessary, a subpoena for such witness. And that is my query this afternoon, because an presentation of witness on the first article that we will be presenting, which is grave threats and acts of sedition, Your Honor. One of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the Vice President. And therefore, if we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats, Your Honor. That is the relevancy of my manifestation. The chair would like to rule on the manifestation and request of the counsel for prosecutors instead of throwing the question to the counsel for respondents, for the simple reason that I do not want to, the parties to engage in a debate before this court. You can very well do that with the presentation of your witness through direct and cross-examination, redirect and recross. To answer, the impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent, because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request once it is made and or filed, and need not make a ruling at this point in time. Because of course, when that motion is made, we will ask the counsel for respondent to make a comment and or reply. Thank you, Sir Presiding Judge, Justice, Senator Judge. We yield to the wisdom of your decision. Thank you, ma'am. With that, we will reserve the right. We are not waiving the right to do call her at the appropriate time and to do file the appropriate request for subpoena ducis tecum and subpoena testificandum. For that, on that matter, Your Honor, I have no further questions. Nanood ka ba kahit pahapyaw-hapyaw? Siyempre po. Noong impeachment. At nakita mo yung pagbungad. Grabe. Yung 2:00, bumungad sa atin ay isang napakagandang tanawin, mga kasama. Ang pagmumuka ni Attorney Lorna Capunan. Ayan. Oo, at siya ay nagsalita. At sinabi niya ay alam daw niya, napag-alaman niya na naroroon si Vice President Sara Duterte sa loob ng gusali ng Senado sa GSIS compound. Ayun. At nakipagpulong sa
kanyang mga abogado sa kanilang holding room. Oh. Question ko, magkakapit ba sila roon sa holding room? Hindi. Holding room eh! Hindi ba pag nandoon ka, kapit-kapit kayo? Holding room eh! Ay, saan nila meeting? Parang meeting lang Ayun, Yun ang buti ibig yung sabihin maliwanag nun. ba eh. Akala Hindi ko. holding hands. Ah, Walang ganon. doon lang sila habang Opo. hindi pa nag-uumpisa Nag-uumpisa. ang yung pagdinig Yes. sa impeachment Oh. complaint. Opo. Okay. So sabi niya, nandoon daw. Mhm. At parang kine-question niya na dapat daw ay naroon si Vice President Sara. Bakit daw wala roon naroon naman daw? Ba't ayaw umattend ng pandinig? Ayan yung sabi mo kanina, mema. Oo, Bema. At sabi pa niya, para magkaroon daw ng relevance ang kanyang pinagsasasabi, ay kasi daw tatawagin nila Ayun. bilang hostile witness si pangalawang Pangulong mukhang masyado naman tayong advanced si pangalawang Pangulong Sara Duterte. Ang slant ng mga manifestasyon ni Atty. Kapunan ay parang gusto niyang idiin na bakit ayaw humarap ni Vice President Sara Duterte. Ayan. At sabi niya, tatawagin daw si Vice President Sara na bigla namang sinopla Yun ang masakit nga eh. ni Presiding Officer Cheese Escudero. Na sabi Yun na. niya, parang ang dating nung Pagtatanong niya. yung kanyang response doon sa manifestation anong pinagsasabi nito? Yun lang. Kasi sabi niya, Mm. ang buod ng kanyang sinabi, meaning kanya si Senator Cheese Escudero ay, Opo. ano bang pinagsasasabi mo? Yes. Hindi naman required. Kailangan. Wala naman sa rules na kailangang umappear. Agad-agad. Oo, si Vice President Sara Sara Duterte. Duterte. Wala! Ah. Kaya yan sinasabi mo, walang kabuluhan yan. Bago sabi niya, hindi kasi baka ipasampi na namin. Oo! Wow, Okay, mali. 1,000 viewers agad. Ay! Oo, Thank you, maraming salamat po. guys. Ay, diba? At sabi ni Cheese Escudero, sabi kasi ni Lord Nakabunan, yung, Opo. alam mo, yan daw ang inspirasyon, silang dalawa ni Laila de Lima. Oh. Ang inspirasyon ni Jose Marichan doon sa kanyang awit na Beautiful Girl. Beautiful Girl. O, di ba? Yan, ayos yan. Imaginein mo, may music video, Beautiful Girl, bago lalakad-lakad si Laila de Opo. Lima. Saka si Lorna Capunan, hinihipan-hipan pa ng hangin yung kanilang buhok. O, di ba? Anyway, Okay. Totally, na-imagine nyo ba? Mga Opo. nanonood at nakikinig. Tapos si attorney natin Oh, din sa eksena. yan, slow motion ako. Tumatakbo ako sa Binalikan mo kanila. sila. Oo, yan. Lorna! Slow motion, ganun. Ayan na. Laila! Parehong L yan, LL yan. Oo. Bago sasabihin ni Laila, Johnny! Ay, ano ba yan? nagkamali. Baka medyo malabo na yung tingin niya. Akala niya ako si Jonel. Anyway, okay, babalik tayo ron sa sinasabi pala. ni Lorna Capunan. Attorney, makulit. Okay. Kasi po ipatatawag namin, kaya sinasabi ko na narito siya. Sabi ni Cheese, in effect, di mag-motion ka at ipatawag natin. Di pa naman ngayon di ba? Prosecution evidence pa, so what the hell are you talking about? Ayun na. Ano ba naman yan? So meaning, alam ni VP na hindi pa siya kailangan. Siyempre, abogado Ayun. yun O, diba? Nandoon na po ang kanyang mga abogado. Opo. Oo. Pero sinabi nga ni Kwan, ni Presiding Officer Cheese Escudero, ano ko nandoon? Hindi pa naman pala kailangan. Nandito ang Ayun na. kanyang mga abogado, okay na yun. Oo. Diba? Opo, tama. Ito naman, ito pa ang isang mema. Ang Malacanang. Sabi ni Pangulong Marcos, kung siya daw ang ini-impeach, magpupumilit siya! Magpupumilit!
na pumunta. Hindi nga ikaw ang ini-impeach eh. At saka alam mo ba yung batas? Bakit ka magpupumilit? Kasi alam mo hindi ka ma-impeach kasi hawak mo. Hawak mo ang ombudsman, hawak mo ang house, lahat hawak mo. Pwera lang ang beat, hindi mo hawak ang beat. Wala sa bit. Wala sa beat, Ayan. wala sa hulog. Kasi kaya ayaw sa'yo ng mga mamamayan eh. O, yun lang ang hindi mo hawak. Oo, happy Wow. 1.5K live viewers at DZAR YouTube. Thank you, guys. Bagay yung pagkaakyat ng ating viewership, ano? Opo. Mm-mm. Thank So you. yun ang sinasabi. Ang natatawa ko, ay bakit pinakikialaman ng palasyo ang impeachment trial sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pahayag. Hindi ba dapat independent yon? A becoming modesty of a co-equal but separate branch of government ay hands-off po. Di ba sabi nyo? Bahala sila, hindi kami Oo. makikialam yan. Hindi nga namin pinapakialam yan. Sabi pa niya, Sabi pero lang. walang naniniwala. Na wala daw siyang kinalaman dyan sa impeachment chuchu na yan. Bakit ngayon nakikialam ka? Ayun. Eto pa, isang pakikialam. May isang abogado, notwithstanding the fact na yung kaso ay nasa hukuman na, nagbigay ng opinyon na wala daw masama doon sa pagiging presiding officer ni Cheese Escudero. So, di ba tinalakay na naman natin yan kahapon? So, hindi ko Apo, na apo. tatalakayang muli. Ngunit, nasabi na po natin at nasabi na rin, nilagay na rin sa record ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ang reservations niya tungkol sa legalidad ng pagkakaroon ng presiding officer. Ngunit, alam nyo, legal man yan o hindi, ay ang problema, ang epekto niyan ay kay Win Gatchalian. Kasi marami nagsasabi na, ano daw ginagawa ni Cheese doon? Oh. Bakit parang kengkoy daw? Na nandoon siya, wala naman daw siyang ginagawa. Ang dami tuloy meme eh. Hindi, si Win Gatchalian. Oo, kaya nga, ang daming Hindi si meme. Cheese, ang Oo, sabi. si Win Gatchalian pala. Opo, Oo. opo. Di ba merong meme na parang interpreter na siya yung sign language, di ba? Nakita mo ba yun? Meron, minimakeup pa niya si Cheese. Meron, pinapaypayan niya si Cheese. Ala, Meron, pinupunasan niya yung laway ni Luis. No? ang daming talaga naman. Ewan ko ba? Hindi, alam niyo po, eto in fairness, noon pong ang nililiti sa impeachment ay si Pangulong Estrada. Baka hindi po kasi naabutan ng iba ito. Tayo naman parehas dito. At saka hindi tayo nagdi-disinformation dito. Dalawa din po ang nakaupo doon sa days, yung ganon. Yung kung saan nakaupo si Cheese Escudero at saka si Win Gatchalian ngayon. Okay. Noon, Ayun lang. since ang Pangulo ang nililitis, nakaupo yung Chief Justice. Kasi ayon sa saligang batas, Chief Justice. Ay happy 2,000 live viewers sa Thank DZAR you. YouTube. Salamat po sa inyo. Dalawa naman ang nakaupo. Totoo naman po yan. Opo. Si Chief Justice Hilario Davide at si then Senate President Nene Pimentel. Kasi Ayun. naabutan ko po yun eh. Medyo matanda na po tayo. That was year 2000 at ako po ay kawani ng pamahalaan. Assistant Secretary po ako sa DILG, Department of the Interior and Local Government. ERAP po ang kampo ko noon at nanonood kami. Kasi ang nangangasiwa po overall sa public relations campaign ng ERAP administration at the time was si Mike Toledo. Because he was undersecretary, press undersecretary. Si Mike Toledo, Attorney Mike Toledo. Kilala naman ng marami yun eh. Okay. Pero ngayon, ang kaibahan lang is number one, of course, yung setup ngayon ay may cloud of doubt. May duda sa legalidad ng paghirang kay Cheese Escudero bilang presiding officer para sa mga kadahilanang inilatag na po ni Senator Alan Peter Cayetano at ni nung isang kaso sa Korte Suprema. Okay. Yan, okay. So, yun po ang pagkakaiba. Number two, siguro, ito ay isang factor na rin, ay
abogado si Nene Pimentel. At may nauunawaan siya doon sa proceedings. Hindi po natin minemenos ang kakayahan ni Senate President Win Gatchalian. Ayun. Ngunit siyempre, kanya-kanya pong linya yan. Ako, pagka sabihin mo, ano bang sakit kaya nitong kapatid ko? Ay, hindi mo May alam abogado. yun. Siyempre, Hindi ka doktor oo, eh. malay ko ba? Nung isang beses nga, natatawa ko, naalala ko, yung isang pinsan ko nagpasundo sa clinic, nagme-medicine kasi siya doon. Opo. Hindi pa ako abogado noon siya. Doktor na siya pero parang residency. Okay. Government hospital, may ginagamot siya. Sabi niya, pag may pumasok, entertainin mo muna kasi alam mo, yung midnight shift ng government hospital noon ay walang tao eh. Di ba? Oh. Undermanned. Then, as now, ay underfunded ang healthcare dito sa Pilipinas. Oh, yes. Lumaki lamang nung panahon ni Pangulong Duterte, then nagkaroon ng universal healthcare. In Yes. fairness, kasama dyan si JV Ejercito sa universal healthcare. Di nandoon ako, akala doktor ako, may pumasok. Sabi niya, Doc! Sabi ko, syempre, playing doctor. Ha? Masakit po kasi yung mata ko eh. Ano bang magagawa? Sabi ko, doon sa pinsa ko, Ineng, may pasyente, sabi niya, kausapin mo muna. Hindi pa ako tapos dito, sabi ko. Sige po, upo kayo. Nagsuot ako ng stethoscope. Ala. Dinikit ko sa mata niya. Mali. Mali, hindi. Para lang May ginagawa ka. parang si Lord nakapunan, mukhang may ginagawa. Grabe, Tordy ah. Siguro siya ba yung stethoscope na sa mata ko? Ba't ang mata? At Mali least yun. medyo na ease yung pain ng mata niya kasi malamig yun, di ba? Parang nilagyan ko ng yelo. Until lumabas na yung pinsan ko. Sinakyan ka rin niya. Ang pangalan ng pinsan ko yun, si Eunice Takia yun. Ako Okay. nung paglabas niya, tawa siya ng tawa. Sabi niya, ano ba yan? Ba't hindi stethoscope yung mata? Pumalay ko ba? Lo, kinukuha ko eh. Anyway, yun nga po, babalik tayo dito. Yun po ang sinasabi. Ayun. Kaya yung mga propaganda ng prosecution na no show, ba't wala daw doon, may mga tirada pa sila na kung hindi guilty, ba't ayaw magpakita? Unang-una, wala pong legal obligation na magpakita. Yes. Tayo po ay susunod sa batas. Kung anong pwede sa batas, yun ang pwede. Kung hindi kailangan sa batas, hindi kailangan gawin. Yun. Paano itong mga kritikong ito? Sanay sa bendalo. Yung mga Ayun lang. wala sa batas, yun ang pinagpipilitan nilang gawin. Huwad nyo nang i-slant yan kasi hindi nga kailangan. Kaya nga may abogado, even in an ordinary criminal case, habawa ako, na-charge ako ng rape. Hindi kailangan every time na may hearing nandoon ako. 3 instances lang na ang akusado sa isang criminal case ay kailangan na naroroon sa hukuman. Number 1, sa arraignment. Dito naman po, sinabi na nga walang arraignment. Diba, napahiya pa nga si Nuistro eh. Pinapa-arraign niya si... Hoy, happy 2.5K live viewers. Maraming salamat po. Opo. At ito masasabi namin doon sa karambola na walang nanonood ito. Grabe ka, Tordy. Anyway. Talaga Paano naman? Si tumambuli. Larry ka doon ba naman? Sino makikinig doon? Joke yun, joke yun. Anyway. Okay. Nasaan na ba ako? Nawala tuloy ako. Teka muna, nasaan ako? Teka muna, tapusin ko muna. Yun. Nasaan ba ako? Nawala tuloy ako eh. Yung yung sabi mong arraignment. Okay. Arraignment. Wala ngang arraignment. Number 2, kung i-identify ka ng witness, kailangan ba namang i-identify dito? Si Vice President Sara Duterte. Hindi na. Hindi na, siyempre lahat ng tao kilala siya. Kilala Number yan 3, yung promulgation, yung pagbasa ng sintensya kung acquitted o hindi. Yun. Ewan ko po rito kung kailangan din ang presence niya. Kung magte-testify siya, siyempre, kailangan nandun siya. But, since ito ay nakalagay naman sa rules, hindi required ang presence niya. In fact, pwede naman piliin niyang wag nang sumipot eh. Opo. Kasi, sabi nga ni Attorney Sheila Sison sa opening statement niya, ay ang burden of proof ay nasa prosekusyon. Kahit walang gawin yung respondent, kahit walang gawin si VP Sara, kung hindi nila mapapatunayan ay kamoting kahoy maa-acquit. Yun lang. Yun lang nga. Ito ay political. Yes. Siyempre, brasuhan yan. Di ba? Brasuhan na yan eh. Opo. Kung tulad itong ginagawa kay Marcoleta, brasuhan, di ba? Anyway, pero sinabi ni Attorney Sheila, tama po ito, Opo. It is not just political. Totoo political. Sui generis nga eh. Pero,
in the final analysis, it is also legal. Kaya nga may rules of evidence, di ba? Yes, Kaya nga yes. korte ito eh. Oh. Meron ba namang korteng political? Ba, hindi kangaroo court yun. Oh. Parang yung Yari na. family investigation ni Gordon. Kangaroo court. Di ba? Hindi pwedeng purely political. Legal din. Kaya nga may rules on evidence. Kaya nga may mga objection, Your Honor. Di ba? yan. Kaya nga may sumpa-sumpa. Kaya nga sumumpa ang lahat ng mga senadores na Yan na. sila ay isang impeachment court. Nanumpa sila as senator judges. But ultimately, ito ay constitutional. Yan. Constitutional in the sense na yung intensyon ng konstitusyon on transparency and accountability ang dapat masunod. Ang problema, doon pa lang sa presiding officer, sa tingin ko, may violation na. Pero hindi ko na yan pagkakahabaan kasi nasa hukuman na may nag-file na po ng kaso na kine-question yan. Yun na. Okay. Si Alan Peter po Cayetano ay nag-file na rin ng kaso na kine-question yung proceedings in June 3 and by extension, siyempre, yun na ring proceedings subsequent to June 3. Kasi kung null and void yung June 3, lahat ng nangyari ay null and void. Kaya nga, dapat ay sana madesisyon na ito bago pa magtuloy-tuloy. Can you imagine, sabi nga niya, ilan tayo dito? 30 weeks. Oh. 30 weeks tayong maghihiring bago baka mapunta lang sa wala dahil Tagal nun, may depekto. Yung from the inception, mula sa simula, magiging void ab initio. Ayun na. Anyway, maiba po tayo ha. Ang amin pong hinihilingan ng get well soon. Yan. Yes. Si Senator Dante Marcoleta. Kasi Opo. sumakit po yung kanyang dibdib. Siyempre naman, na-stress yung tao. Kayo ba naman hindi mai-stress sa Tao rin ginagawa sa tao inyo? lang. Tao lang yun. Kung ano-anong ginagawa nyo, may plunder pa kayo nalalaman. Bago aarestuhin nyo ron sa ang bilis ng pag-deny. Tapos sa Bigat huli, yun, ha? hindi pala sigurado. Yun nga. Yun ang Oo, masakit diba? eh. Oo. Stress talaga yan. Oo. Ang mismong ombudsman, di ba? Ano Opo. sabi ng ombudsman? Opo. Ano sabi ng ombudsman? Di ba? sabi Question nila of law daw. hindi pa sigurado kung totoo yung kaso o hindi. Kaya Yung nga mga ganong words, nakakatakot yun. Kasi Oo. Nag-statement pa naman ng ombudsman, ang sigurado daw, tumanggap si Marcoleta. Pero hindi pa niya sigurado. Happy 3,000 kailan viewers! Thank you. Sa DCR. Diba? Hindi pa daw siya Salamat. sigurado